Biokemika. Ang kimika ay ang pag-aaral ng mga katangian ng mga materyales at ang mga pagbabagong pinagdaraanan ng mga ito. Pinag-aaralan natin ang kimika dahil, una, nagbibigay ito ng mahalagang pag-unawa sa ating mundo at kung paano ito gumagana. Malaki ang epekto nito sa lipunan. Pangalawa, mahalaga ito bilang bahagi ng iyong kurikulum. Mahalaga ang papel ng kimika sa biyolohiya, inhenyeriya, agrikultura, hiyolohiya, pisika, at iba pa. Ang kimika ay itinuturing na sentrong agham. At ang pangunahing larangan ng kimika, una, ay ang organikong kimika. Ito ay pag-aaral ng mga materyales na pangunahing binubuo ng karbon at hydrogeno. Pangalawa, ay ang inorganikong kimika. Ito ay pag-aaral ng mga materyales na binubuo ng lahat ng elementong bukod sa karbon at hydrogeno at ang kanilang mga kombinasyon. Pangatlo ay ang analytical na kimika. Ito ay tumutukoy sa pagsusuri ng mga materyales upang matukoy ang kanilang komposisyon at ang dami ng bawat uri ng material na naroroon. At pang-apat ay ang physical na kimika. Ito ay pag-aaral ng mga pisikal na prinsipyo na nakapaloob sa istruktura ng materyales, pagbabago ng enerhiya, at mga transformasyong kimikal. At ang panglima ay ang biokemika. Pag-aaral ng buhay ng antas ng molekula at mga prosesong may kaugnayan sa buhay tulad ng reproduksyon, paglaki, at paghinga. Siyentipikong paraan. Ito ay isang sistematikong pamamaraan sa pagtuklas ng bagong impormasyon. Ito ay isang organisadong paraan ng paglutas ng mga suliraning siyentipiko. Una ay ang pagmamasid. Pangalawa ay paghahanap ng mga pattern, pagsubok na ipaliwanag ang mga ito at pagbuo ng hypothesis. Isang pansamantalang paliwanag sa ilang katotohanan ng nasisilbing batayan ng karagdagang eksperimento. Pangatlo ay ang pagsusuri ng hypothesis sa pamamagitan ng eksperimento, pagkolekta at pagsusuri ng datos at pagpapahusay nito. Pang-apat ay ang pagsasama-sama ng mga hypothesis upang makabuo ng teorya, isang matatag na hypothesis na nagpapaliwanag ng mga pangkalahatang prinsipyo ng ilang phenomena na sinusuportahan ng maraming ebidensya o katotohanan. Ang panglima ay pagsasama ng lahat ng mga impormasyon upang makabuo ng batas siyentipiko. Materya. Ito ay ang pisikal na material ng universo. May mass at sumasakop sa espasyo. Nahana ito ayon sa estado, solid, likido o gas, o sa komposisyon, elemento, compound o halo. Mga estado ng materya. Gas. Limitado sa mga sangkap na umiiral sa gas na estado sa temperatura ng silid. Singaw. Gaseous na estado ng isang sangkap na karaniwang solid o likido sa temperatura ng silid. Mga katangian sa macroscopic na antas o nakikita sa panlabas. Una, gas. Walang tiyak na hugis o dami. Sumusunod sa hugis ng lalagyan, nababanat o compressible. Pangalawa, likido. May tiyak na dami pero walang tiyak na hugis, hindi nababanat o incompressible. Pangatlo, solid. May tiyak na hugis at dami, matigas, hindi rin nababanat. Mga katangian sa molecular na antas o nangyayari sa loob ng substance. Una, gas. Molecules ay malalayo sa isa't isa, mabilis gumalaw at madalas nagbabanggaan. Pangalawa, liquid. Molecules ay mas malapit sa isa't isa kaysa gas. Mabilis din pero dumudulas lang sa isa't isa. Pangatlo, solid. Molecules ay dikit-dikit at nakaayos ng maayos. Pang-apat na estado ng materya, ang plasma. Ang plasma ay isang gaseous na estado ng bagay na naglalaman ng maraming bilang ng mga particle na may kuryente. Mga katangian nito. Dahil sa mga charged particle, may kakaibang katangian ang plasma na naiiba sa gas. Matatagpuan ito sa mga bituin, kidlat, ilang TV screen,
at gamit ng siyentipikong pagsusuri ng mga metal. Ang komposisyon ng bagay. Ang una ay ang porong sangkap. Ibig sabihin nito ay hindi nagbabago ang dami o uri ng sangkap nito kahit saan man ito kunin. May dalawang uri ng sangkap. Ito ay ang elemento at ang tambalan. Ang elemento ay hindi na mahahati pa sa mas simpleng uri ng sangkap sa pamamagitan ng chemical na reaksyon. Ito ay binubuo lamang ng isang uri. Ang tambalan naman ay binubuo ng dalawa o higit pang elemento na pinagsama sa pamamagitan ng chemical na reaksyon. Ay ang batas ng pari-parihong sukat, na ang ibig sabihin ang bawat kompuwesto ay laging may tiyak na proportion ng mga elemento nito. Ito ay binubuo ng mga atomong magkadikit-dikit sa pamamagitan ng chemical na pagbubuklod. Ang chemical na pagbubuklod, ito ay ang puwersa o ugnayan na nagdudugtong sa dalawa o higit pang atomo upang makabuo ng molekula. Naghalo. Binubuo ng dalawa o higit pang mga uri ng bagay na maaaring naroon sa iba't ibang halaga at maaaring paghiwalayin ng mga pisikal na pagbabago. Ang heterogeneous ay walang parehong komposisyon, katangian at itsura. Halimbawa nito ay ang buhangin at alkohol. Isang halo na may komposisyon na magkaiba-iba sa bawat bahagi. Ang homogeneous naman ay ang parehong komposisyon at lilitaw sa paningin ng parehong labas. Ang halimbawa nito ay ang kape sa tubig. Pisikal at kimikal na pagbabago. Pisikal na pagbabago. Ang sangkap ay nagbabago ng pisikal na hitsura nang hindi binabago ang pagkakilanlan nito. Halimbawa, pagbabago sa hugis o kulay, pagbabago ng estado. Mga pagbabago ng estado tulad ng solid, likido, at gas. Kimikal na pagbabago. Ang mga sangkap ay nagbabago sa mga kimikal na magkakaibang sangkap. Paghihiwalay ng mga halong kimikal, paghihiwalay ng mga magkaiba-ibang halo una ay ang pagsasala. Ang pagsasala ay ang pag-aalis ng isang solid mula sa likidong magkaiba-ibang halo sa pamamagitan ng isang daluyan kung saan ang likido lamang ang makakadaan. Pangalawa ay ang dekantasyon. Ito ay ang paghihiwalay ng likido mula sa mas mabibigat na solid sa pamamagitan ng maingat na pagbuhos ng likido mula sa lalagyan upang iwanan ang solid sa ilalim ng orihinal na lalagyan. Pangatlo naman ang paghihiwalay ng mga magkauring halo. Ito ay tinatawag na destilasyon. Ito ay isang proseso na nagsasamantala sa pagkakaiba sa pagitan ng punto ng pagkulo ng mga bahagi ng halo. Ang bahagi ng unang kumukulo ay isang destilado habang ang natitira sa orihinal na lalagyan ay ang tira. Panghuli ay ang adsorpsyon. Isang proseso kung saan isang solid ay ginagamit upang alisin ang isang natutunaw na sangkap mula sa isang solusyon sa tubig.